Magandang gabi po sa ating lahat, One Gun Pilipinas. Kumusta po tayo lahat sa ating kinalalagyan, mga kapatid, kung nasan man tayo ngayon. Magandang gabi po sa atin. Bueno, maganda po yung ating topic ngayong gabi. No? Opo, sana po ay matama tayong makinig at pakishare na po yung ating live. No? Sinig po tayong nabayos at tayo po ay para po tayo ay makinabang sa ating live ngayong gabi. At sana po ay mga kapatid natin na maraming tanong dito sa ating issue na ating pag-uusapan ay manood ngayong gabi, no? Kasi kagabi pa lang po, marami na pong mga tumatawag at nag-PPM regarding po sa posting natin sa knife versus gun, no? Yung baril laban sa kutsilyo, no? Ito yung kwento ng pulis. Rumesponde sa isang tao nag-aamok at may hawak na kutsilyo at sumugod papalapit sa kanya. No? So, magandang pag-usapan mga kapatid. Actually, ito ay 2 years ago, parang naging topic na namin ito and about last year, ganun din po. No? Kanya nga lang po, syempre marami pong bagong pumapasok sa One Gun Pilipinas. Kaya po, I think we need to start again, no, to discuss this topic, mga kapatid, ano, yung use of non-lethal force at yung tinatawag na deadly force, no? Kailan ba ito magiging justified, yung lethal force, mga kapatid, no? So, we have to discuss this now. At sana po, paki-share yung ating live sa ating mga GCs, no? Pakitulungan na lang po kung mag-share, mga kapatid, no? At sana nanonood na rin ang admin Asher Magtinang, no? Yan, magandang gabi po, Kuya Oscar de los Reyes. Good evening po, no? At pakishare na lamang po ang ating live. So, ang ating topic po ay non-lethal force at justified use of lethal force, no? At ayan, pakishare po yung ating live, no? Again, sa ating mga GCs, no? At sana ano po, no, ano lang po, comment kung okay po yung aking audio. Kung maliwanag po yung audio natin, paki-comment na lang po. Para tuloy-tuloy po tayo mamaya, maayos yung ating talakayan, no? Marinig po yung ang maayos yung ating boses, no? Share na lang po sa mga GC natin, mga kapatid, no? Ayan. So meron na tayong 4 viewers, no? Sana po ayan. Sana yung ating guest ay makapasok sa live. May special guest tayo, no? Sana makapasok. Nasa meeting siya ngayon, hindi ko muna babanggitin yung ating guest. Kung makakapasok po sana. Yan. Anyway, magandang gabi po, Sir Noel Aguinaldo de la Cruz ng One Gun Pilipinas, Bataan. Good evening, sir. Thank you for watching. Salamat po sa inyong panunood, no? Ayan. Si Sir Carlson Pico. Good evening po, sir. Thank you for watching po. Salamat sa panunood. Ayan. Ayun, may mga nag-share na. Share na lang po. Good evening po, Sir Norman Duque Pagibitan. Magandang gabi po, no? So, i-shout out na lang ninyo kung saang kayo, no? Saang lugar kayo rito sa Pilipinas, no? Para malaman po yung location, no? Sir Jun Francisco, magandang gabi po. Julius Miguel Saludes ng One Gun Pilipinas. Nueva Ecija in Hong Kong. Good evening po, sir, no? Salamat po sa panunood, no? Ayan. Si Ma'am Amara Celine, good evening po. At si Sir Benji Greenberg, no? Gerardo Baniket and Sir Brian Yap. Good evening po. Thank you for watching, mga kapatid. Ayan. At dumadami na yung ating viewers, no? At maraming salamat po sa pag-antabay. Pasensya na po, medyo na late tayo ng ilang minuto, no? Benji Greenberg from Cabanatuan City. Good evening, sir. Good evening. Okay. Sana po okay yung aking audio, no? Sana po maliwanag yung naririnig yung boses ko, sir, no? Mga sir, mga ma'am, no? Good evening, admin from Pampanga, OGP Pampanga. And si Sir Miego Oran. Gerardo Baniket from, of course, siya ay from La Union. Ating chapter leader sa La Union.
Sir Erickson Cordial from Tacloban ito si Sir. Good evening po. Sir Amara Celine, no, ang ating chapter leader ng Tacloban. No. Sir, ma'am, congratulations po sa successful Hatid Kalinga project po na isinagawa nyo kahapon. No. Masaya po kami at alam niyo po, despite of the yung situation ninyo diyan sa kayo ay binagyo rin, pero nagawa niyo pa ring maghatid kalinga, no? So yun, maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Tacloban at Leyte sa kanilang successful hatid kalinga project, no? And Sir Danilo Barion from One Gun Pilipinas, Cavite. Good evening, sir. Good evening po. Ayan. So, madami na yung ating mga viewers, no? Again, pa-share po ulit para po mas marami tayong maabot, no? Si Sir Pau Hiner, no? Sir Jimmy Santa Rosa at si Sir Christian, no? Justin Francisco, Brilliant Nabong, no? Si Sir Andrew Carmelo Ayala Rubico from Quezon. Good evening po. Thank you for watching, sir. Thank you for watching. Salamat. Si Sir Brilliant Nabong. Si Sir Pau Hiner from OGP Rizal. Good evening po, sir. At kabaro po to sa BGMP si Sir Pau Hiner, no? So, ayan. At sana ma-share pa natin para po tayo ay makapagsimula na, mga kapatid. At Sir John Ted Hernandez from OGP Camarines. Camarines Suriata, ito si Sir. Good evening po, sir. Good evening po. Sir Jeff C. Gabriel, magandang gabi po, sir. And Edgar Abiog, no? Magandang gabi po, Sir Edgar Abiog, sir. Ayan. Parami na ng parami ang ating viewers ngayong gabi. Thank you for watching po. Salamat po sa pag-antabay, no? Salamat po sa pag-antabay. Si Sir Bong Sumalyo Bingko, good evening po. Si Sir Alec Don, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Yan si Sir Justin Franco. Sir Jimmy Santa Rosa, yan, nasa Quezon sila ngayon. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ni Sir Marco Yu Alday. Yan, nagba-barbecue party sila. Nagba-barbecue party sila. Ayan, si Admin, si President AJ Magdinang, nanonood na rin, no? Admin, Press AJ, pakishare na lang po yung live sa ating mga kapatid, no? Para po makapanood na sila. Sana makapasok yung ating special guest. Po. Sana makapasok siya, no? So, ayan. So, I think yan po. Pagbati rin po kay Ma'am Elmay Manyos ng One Gun Pilipinas NCR at ang kanyang mister na si Sir Jimmy, no? Santa Rosa at Ma'am Cathy, ang wife ng Sir Marco Yu Alday. Good evening po, no? Sir Justin Franco, Sir Jomar Presentasyon, good evening po, no? Salamat sa panonood. Ayan. Si Sir Bill As, di mabasa ang pangalan. Mahirap basahin yung pangalan ni Sir, pasensya na po, no? Anyway, sana po ay makapasok yung guest natin. Pero, ayan na nga. Simulan po natin yung ating live. Pag-usapan natin yung nangyari dito sa insidente po somewhere in the south, no? Ito po ay patungkol dun sa pagresponde ng isang PNP officer natin, no? Sa isang lalaking may dalang kutsilyo, no? Po. So, maraming nag-comment doon na member natin, mga kapatid, no? Sabi nila,
Sir, di ba, ano naman na yun, justified naman yun, sir. Kasi, sinugod siya may kutsilyo, no? Opo. May kutsilyo daw po, sumugod naman. Bakit daw iimbestigahan pa? Kasi after that, nagbigay ng statement po si Chief PNP na iimbestigahan po yung insidente, no? Opo. At maraming nag-comment na member bakit daw ganun. Nalagay na sa panganib yung buhay ng pulis natin, no? Bakit daw ganun? Sumugod na nga daw po. Bakit i-determine pa yung pangyayari kung tama o justified or hindi, no? So, palaisipan doon sa mga iba, no? Hindi pa po alam yung mga sirkumstansya na nakapaligid sa mga ganitong insidente. Pero alam niyo po, dito sa OGP, no? Way back 2022, sinasabi na po namin ito. Sa mga unang member, alam nila ito, no? Yung mga naunang member dito, alam na, naituro na namin ito, no, mga kapatid. So, itong mga nagtatanong, siyempre, bago ito sa OGP, no? So, maaaring hindi nila napanood yung live or hindi nila nadaanan. Alam niyo naman, busy naman tayo palagi. Hindi palaging pwedeng manood ka na lang dito sa live ng OGP, no? Kaya, siguro ito ay pangatlong ulit na, no? Pangatlong ulit na ito natin na pinag-usapan ito, no? Masaya nga po kasi mga older videos natin, binubura na pala yan ni Facebook, ni Meta. Matagal na. Hinahanap ko din po yung mga lumang videos namin ni Admin AJ. Actually, na-discuss na po ito, no? Ewan ko kung yan, si Sir Mark Candido, kung inaabot niya dating lecture natin regarding dito sa justified, natin na to. Use of deadly force, no? Opo, naituro na ito before. At I think twice ko nang naituro ito, no? Captain Sam Galvan Martinez, good evening po. Sir Anthony Juanillo, good evening po. So ayan po yung mga kapatid natin lalo na sa security industry, no, yung mga SG natin, yung mga Ka-59 natin, makinig po kayo ngayon. Maganda po itong pag-uusapan natin, mga kapatid, no. At, ayun. Sana makapasok yung guest natin, ano? Mukhang nasa meeting pa yung ating bisita. Anyway, so bakit nga ba ganun, no? Bakit ba kailangan pang imbestigahan? Pulis na nga yan, mga kapatid. Pulis na nga po yan. Alam niyo po, nung nagsisimula kami rito sa OGP, one time po, meron tayong member, no, na sabi niya sa akin, Sir, kasi, alam niyo sir, kayo, hindi lang kayo nagwo-worry, kasi kayo, leya kayo sir, no? Sabi niya, pag nakabaril kayo, hindi kayo mamumblema dahil law enforcer kayo. Sabi niya, kasi, ang topic namin noon ay yung regarding po sa self-defense. Kasi nung mga una po, pinag-uusapan namin yan na, Sir, pinagtanggol mo na nga buhay mo, may PTC ka, may lisensya ka na, tapos bakit ganun? Huhuliin ka pa, ikukulong ka pa, ipapaliwanag mo pa sa korte o sa piskalya na bakit mo binaril? Legal ka naman, no? Ganun po yung paniniwala nung unang mga member natin na porket may PTC ka, ganun-ganun na lang ang paggamit ng baril, no? May papel naman daw, no? Saka self-defense naman daw, ba't kailangan pang i-proseso ka sa presinto, i-hold ka, i-dalin ka pa sa piskalya, no? So, marami pong ganun, kapatid. So, in the process, pinaliliwanag ko na, sabi nitong member natin, sir, sabi niya, kasi kayo, kaya ganyan lang ang nyo. Kayo ay leya, walang problema sa inyo kahit makabaril kayo. Kasi leya kayo, no? So, lalong lumabo po yung sinasabi ng mama, no? Yung member natin. Salo, kumbaga parang magulo na, ginulo pa, no? Parang ganun po ang pinupuntahan ng aming conversation. Sabi ko sa kanya, sir, in the first place po, baka po mali ang pagkakaunawa ninyo, no? Kami pong mga leya, ito po, ano lang po ito, pakinggan po ninyo, no? Kami pong mga leya, mga kapatid, pag kami po ay na-involved sa engagement, lalo pag gamit ng puwersa ng lethal force, kabaril kami ng tao. Alam niyo po, automatic po yan talagang po kami, iimbestigahan kami. Kahit po yan ay in the line of duty. Okay. Kasi may tinatawag pong regularity in the performance of duty. Yun po yung sinasabi ni Chief PNP dun sa kanyang statement dun sa incident na
pinost natin. I-determine po if there is regularity in the performance of duty. Ano po ba yung regularity in the performance of duty? Okay, no? So, ang gawin natin, babasahin natin mga kapatid. Hindi tayo magsasariling salita. Although kaya natin ipaliwanag yan, basahin po natin yung regularity in the performance of duty. So kung kayo po ay may Google dyan o mayroon kayong libro ngayon dyan, pwede nyo pong basahin, no? Sabayan nyo ko para maano po ninyo. Maintindihan nyo kung ano po yung regularity in the performance of duty. No? Regularity in the performance of duty refers to consistent and proper execution of official responsibilities, adhering to established procedures and legal requirements. It implies actions are taken in the prescribed manner by authorized individuals, no? And with due process. This concept is often linked to presumption of regularity, which assume that official acts are valid unless proven otherwise with clear and convincing evidence, no? So, madaling salita, mga kapatid, pag sinabi nating regularity in the performance of official duty or function, mga kapatid, ginawa po natin yung tamang procedure, yung tamang proseso nung tayo po ay nag-implement ng action o ng kilos, ng response, madaling salita. Kaya nga po kanina, alam nyo, nung sa page natin, pinadefine ko yung difference ng response and reaction, mga kapatid. No? Opo. No? So, pag sinabi nating reaction, that is immediate, mga kapatid. No? Immediate. Ibig sabihin, hindi ka na nag-isip. Nag-react ka kaagad. Kumilos ka without ever thinking. No? Pero pag response po, ito po yung klase po ng action na pinag-isipan or pinaghandaan. No? So, madaling salita, pag response po, meron kang tinatawag na contingency plan or meron kang bagay na gagawin na alam mong effective or dapat mong gawin. No? Or dapat mong gawin, mga kapatid. So, yun po yung difference ng reaction at saka ng response. No? Opo. I hope sana po nakakasunod. Marami pong nakasagot ng tama dun kanina ron sa ating pinost. Nakakatuwa po. No? Nakakatuwa at talagang halos na eksakto nila yung sagot. No? So, when we say reaction, we are doing that immediate, no? Halos hindi na tayo nakapag-isip. Whereas response, meron tayong mga formulas, meron tayong mga tinatawag na contingencies pag tayo ay umaksyon. Yun po ang response, mga kapatid. So, going back dito sa ating regularity sa performance. Lahat po kaming LEA, law enforcement. Kahit halos lahat naman ng opisina ng gobyerno, hindi lang ito sa uniform service, maging sa civilian office po, may tinatawag na regularity in the performance of duty or function, official functions. So dapat po, pag tayo ay umakto or kumilos, dapat po it is in accordance with the rules and regulations and policies ng ating opisina, ng ating ahensya. So sana po maliwanag, no? Regularity in the performance of duty. Meaning, wala po kayong binabiolate na protocol, policy, o rules, o regulation ng inyong opisina nung ginawa niyo po ang isang bagay. Sana po maliwanag, mga kapatid, no? At sana po ay naiintindihan natin, no? Pinaliliwanag ko na po ito sa pinakamadaling paraan, mga kapatid. Meaning, wala pong paglabag sa mga patakaran nang kayo po ay kumilos, nang kayo ay gumawa, no? Umaksyon. So, yun po yung ibig sabihin. Now, wag po nating wag po nating isipin na palagi na lang na self-defense na nga eh. Pulis na nga yun, sinugod na nga siya eh. Bakit iimbestigahan pa, i-determine pa kung may regularity in the performance of duty, no? So, ayan na naman, babalik na naman tayo doon. Dito po laging nagkakaroon ng yung sometimes po, please, wag po tayong emotional, mga kapatid. Pag-isipan natin ang dahilan kung bakit gano'n, no? There must be a reason bakit kailangan imbestigahan pa. No? Unang-una po, kailangan po kasi talaga walang pagmamalabis, no? Pagmamalabis. So,
excessive use of force, katulad po sa sitwasyon nito, nangyari po na to. Walang pagmamalabis, ginawa mo yung tama. Kaya po kailangan imbestigahan yan. So, baka may gustong magtanong mga kapatid, no? Kung may malabo sa sinasabi ko, no? Pwede po kayo magtanong, bago ko ituloy mga kapatid, no? Baka may naguguluhan po, pwede kong ulitin ulit ito mga kapatid, no? Para isahan na tayo mga kapatid. Baka may gustong magtanong, no? Sige po, magtanong na po kayo, puputulin kong saglit, no? Puputulin kong saglit. Po, ito na yata yung bisita natin, no? Ako, muntik nang nakapasok ang ating bisita, mga kapatid. So, attorney, pwede na po kayong mag-join. Paki-request na lang po para ma-accept ko kayo. At nag-i-introduction na po ako ngayon, attorney. No? Kita ko, pumula na. Mukhang papasok na si sir. No? Sana okay ang signal, attorney. Sige sir, attorney, subukan niyo po ulit pumasok sir. No? Request po kayo ulit. No? Pasok po kayo ulit sir. Oo. So, nakita ko pumula, mukhang bumitaw lang yung kanyang internet, no? Anyway, so yun po mga kapatid, no? Pwede kayo magtanong bago natin ituloy, no? Bago natin ituloy. Titignan ko yung mga question ninyo. Kung may malabo po sa aking pinapaliwanag, pwede po putulin natin pananandalian, saka natin ituloy. Ayan na. So, yun. Special kong bisita natin ngayong gabi mga kapatid. Ayan. Naka-attorney at wala kang video. Teka lang sir, Yeah. kasi nasa vehicle pa lang ako ngayon. Pauwi, galing meeting. So, hopefully, may Yeah, it's okay. It's okay. At least nakapasok po kayo, sir. Oo. Hello. Yeah, good evening, sir. Am I speaking loud here, sir? Yeah, naririnig po namin kayo, sir. Naririnig po namin kayo, sir. Opo. Ito lang yung camera. Madilim, no? Oo. Anyway. Nasa kotse kasi ako pauwi na. Opo. So, I think you can open the, yung lamp, no? Yung lamp po ninyo. Nakabukas yata yan. Driving ko. I-review lamp nyo, may lamp yata yan. So ayan, kasama natin ngayong gabi mga kapatid. Special po itong ating bisita pero hindi pa natin nakikita yung mukha niya, no? Opo. So, yan mga kapatid, samantalahin ninyo yung pagkakataon na ito na kasama po natin yung ating isa sa dekalibreng abogado ng One Gun Pilipinas, no? Opo. hello. Ayan. Sana makita na natin yung video ni attorney. Ito pong kasama natin mga kapatid para wag na nating pasabikin, no? Ang ating kasama ngayon sa ating programa ay si Attorney Javier Peña, no? Opo, good evening attorney. Good evening po. Oo. Opo. So backgrounder lang po, si Attorney Peña is a former NBI agent, no? Siya po ay dating Leia rin, no? Opo, at siya ngayon po ay nasa private practice na, no? From government service, ito na po siya sa private practice ngayon. At ayan, isa na rin po siya sa advocate natin sa One Gun Pilipinas, no? Ng responsible gun ownership, mga kapatid. So, Yan. Dito na. Ayan, si Attorney Peña. Good evening, sir. Good evening. Hello. Naririnig po kita, Attorney. Video lang po ang wala. I think you can open the, yung lamp ng cabin lamp ng kotse. Siguro. That's what I did. Ginanyan po ang ginagawa ko pag nagdalay ako while driving. So, yan. Ako nawala si Attorney Peña, mga kapatid. Sayang. At yan, magandang gabi, Sir Tyke Gutierrez, no? Sir Edmund Sabanya, good evening po. Sir Joel Barameda and Gerald Paul de Vera, good evening po. Magandang gabi sa inyo. Si David Michael, good evening, sir. Good evening. So, sayang, no? So, hintayin natin ang Attorney Javier Peña, mga kapatid. Magtuloy-tuloy itong sayang talaga, no? At sana makapasok siya, mga kapatid. At maganda-gandang kwentuhan ito, mga kapatid. At tayo ay magle-learn, no?
And going back dun sa regularity in the performance of duty, tama po ang Chief PNP natin, si Sir Nicolas Torres po, na sinabi niya na i-determine if there is regularity in the performance of lawful duty, no? At ganun po talaga ang dapat gawin kapag, lalo po ito, mga kapatid, may namatay na tao, mga kapatid. May namatay pong tao rito. No? Hindi po ito kwento lang ng suntukan sa kalye or nagkaanuhan lang po, no? May namatay po. May nawalang buhay, mga kapatid. Alam niyo po, sa konstitusyon natin, sa Philippine Constitution natin, ang buhay po ay napakahalaga. Yan po ay pinoprotektahan ng ating saligang batas, mga kapatid. At alam niyo po, kahit ang mga suspect na yan, sa ilalim po ng konstitusyon, ay pinoprotektahan po yan ng batas ng ating konstitusyon, mga kapatid. Considered, po yan, innocent until proven guilty. Kaya nga po, lalo pag may namatay ng tao, lagi namin sinasabi, talagang magkakaroon po ng investigasyon. No? Bakit? Kailangan po ang pagkamatay ng tao ay justified, mga kapatid. Kumbaga, kailangan po nating patunayan ang pagkakapatay sa kanya ay hinihingi lang talaga ng sitwasyon na talagang hindi po talaga siyang intensyon na patayin. Po. Lalo na kung sa kamay po ng isang alagad ng batas. Uulitin ko po, lalo po sa kamay ng isang alagad ng batas. Alam niyo po, ang police, no, ang mga law enforcement ay nandito. Na-establish po yan para po magsilbi at pumortekta sa taong bayan. Ngayon po, yan po ang main na trabaho ng isang law enforcer, ng isang law enforcement agent. Pumortekta po to save lives and property, sabi natin. Kung may I recall yung ating Republic Act 6975 that creates the Philippine National Police, sa declaration of policy niya, alam niyo nakasulat doon, no? Sabi niya, it is hereby declared to be the policy of the state to promote peace and order, ensure public safety, and further strengthen of government capability, aim towards effective delivery of basic services to the citizenry through highly established and competent police force that national in scope and civilian in character. So makikita ninyo sa una pa lang declaration of policy pa lang batas na nag-create sa Philippine National Police. Yung batas din po na yan ang nag-create sa Bureau of Jail Management and Penology at ang Bureau of Fire Protection, yung Republic Act 6975. No? Makikita niyo po sa declaration, pa lang, di ba? Sinasabi na kung ano ang trabaho ng pulis. No? Pero ilapit pa natin sa mas eksaktong perspective. Alam niyo po, ang pulis, no, katulad sa sitwasyon nga po natin sa pag-determine ng regularity in the performance of duty na nangyari po dito sa engkwentro ng pulis at saka ng isang taong may panaksak. Ang pulis po, mga kapatid, ay hindi po hindi po yan tinrain para pumatay. Actually, hindi po, no? Opo. Ang trabaho po ng pulis, mga kapatid, ay humuli ng mga lumalabag sa batas. At dalhin po ito sa hukuman para doon litisin, mga kapatid. Opo. Lahat po ng law violator, lahat po ng lumalabag sa batas, ang trabaho po ng pulis ay puliin at iharap po sa hukuman, no? Hindi po ang pulis ay in-establish para dalhin po ang tao sa sementeryo, mga kapatid. Sa hukuman po, yan po ang trabaho ng pulis. Kaya po alam niyo po pag nakakapatay ang pulis, parang alam misnomer no? Galing ng pulis, ganun. Kapatay niya yung... it depends the purpose po, no? Hindi po ganun ang talagang trabaho ng pulis, mga kapatid. Sana maintindihan niyo. Kaya parang pag nakapatay ang pulis, normal lang po yan, no? I don't know if mga kapwa natin pulis dito ay mag-agree. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Protect lives and properties. Yan po ang sinasabi ng Republic Act 6975. Alam niyo po, sa lahat ng police operation, life is paramount. No? Napakahalaga ng buhay. Napakahalaga ng buhay.
Sana po naiintindihan nyo itong sinasabi ko. Kaya nga kanina sinabi ko sa panimula, even po yung konstitusyon natin, pinoprotektahan po yung mga yung karapatan ng mga person under arrest, yung mga akusado. Ang daming karapatan niyan nandiyan sa konstitusyon natin. Karapatang manahimik, karapatang magkaroon ng abogado, karapatang iharap sa kanya ang mga taong nag-aakusa sa kanya. Ganun po siya, mga kapatid, no? Kaya nga po, dinedetermine yung regularity in the performance of duty para po walang pag-aabuso o walang tinatawag na excessive force, mga kapatid. Yung labis na pwersa na maaari na hindi nararapat na i-apply sa pagpapatupad ng batas. Pwede po kayo magtanong, no, bago ko po ituloy ulit. No? Pwede po kayong magtanong. At sayang, parang nahihirapan pumasok ang Atty. Peña. No? So, sana masubukan niyang pumasok mamaya. No? So, pwede po kayo magtanong bago po ituloy ulit, mga kapatid. Baka may question kayo, may hanging question kayo sa mga isip ninyo habang nagdi-discuss ako. Pwede po pong sagutin muna. No? So, yan. Magandang gabi, Sir Ty Gutierrez, Sir Sarabi Alsamier Maruhom. Good evening po. So, mag-isip na po kayo ng tatanong, mga kapatid. Good evening, Sir Resty Arellano. Magandang gabi po sa inyo. No? Good evening po. No? So, I'll give you time to ask question, mga kapatid. Bago ko ituloy ulit ito. No? Sir Elijah Arevalo. Magandang gabi po sa inyo. No? Good evening po. So, sana may tanong, no, mga kapatid, bago ko ituloy. No? Sana maliwanag, mga kapatid, inuunti-unti ko na po yung pagtuturo, no, para po madali nating ma-absorb. At kung may naguguluhan po kayo, may tanong kayong gustong ibato na po ninyo. No? Sir Berlino Dongon, good evening po. Watching from Pangasinan daw po siya. Sino ba ito? Si Sir Fernan Gals, yan. Si Sir John Arlon Betchayda. No? So, ganun mga kapatid, no? Sana at wala namang nagtanong, no? Walang nagtanong, no? Ibig sabihin, naiintindihan po. So, life, yung buhay ng tao, human lives are very important. Napakahalaga po ng buhay ng tao, mga kapatid. No? Sana po naiintindihan niyo. Kayo man ay suspect, kayo man ay akusado, pinoprotektahan po yan ng batas. Ng ating saligang batas, mismo ng Philippine Constitution. So, hindi po ganun na babaril lang ang pulis ng ganun-ganun lang na hindi siya iimbestigahan. Kailangan i-determine po kung may pagmamalabis. At yan po ay napakaganda. Nakatangian ng ating batas. Ang ibig sabihin lang po niyan, ang mga otoridad po ay hindi basta-basta makakapag-abuso ng kanilang kapangyarihan, ng katungkulan. Dapat po natin ipagpasalamat yan. Mga kapatid. No? Steve Magay, good evening, sir. No? So, baka may gusto pong magtanong, mga kapatid. Pwede po. Pwede nyo pong debatihin yung aking argumento, mga kapatid. Kung nanonood po dito, yung mga taga sa kabilang FB group, pwede po nyo akong tanungin ngayon, mga kapatid. Pwede po. Para po, kasi ito po magandang avenue. Naka-live po ako ngayon, tanungin nyo ako ngayon, no? Hindi po yung nagko-comment lang tayo ng opinion nyo doon sa Facebook group nyo. Dito po, you are open to ask questions. Naka-live tayo ngayon, mga kapatid. Pwede nyo pong banggain yung aking argumento. No? Lalo po yung mga nasa kabila na nanonood na kabilang FB group na mga kritiko natin. Kung nanonood kayo ngayon, maganda po, manood kayo. Bumira kayo ng tanong, mga kapatid, at sasagutin ko po ngayon yan. No? We give them the chance to air their yung kanilang argument. Sir, what if nabaril ng pulis sa tuhod or paa para mapatigil lang may hawak ng kutsilyo? Possible pa rin. Alam niyo po, much better na ganun, no? Much better na tuhod or paa, no? Nangyari yan, mga kapatid, Sir Ty Gutierrez, sa isang member natin. I will not mention the name, no? Alam niyo po, may member tayo dito na medyo pilyo, no? Itago na lang natin siya sa pangalan na Juan.
Si Juan, itong member natin na to, 3 years na to rito sa OGT. May pagkapilyo itong member natin na ito, mga kapatid. And this is true story. Itong mga nasa NCR, kilala nila kung sino itong tao na ito. I want this guy, no? Lumipat ito. Hindi ko na rin sasabihan yung lugar na tinitirhan niya, no? This guy is from Mandaluyong, no? And somewhere in the south, nakabili ito ng bahay. So, yung lugar po, he is not origin, hindi yun ang origin place niya, no? Kasi taga Mandaluyong to, taga rito sa NCR. So, what happened, mga kapatid, nung lumipat siya sa lugar na yun, syempre, hindi siya taga ron. Medyo pinagtitripan siya ng mga tambay. Itong member natin, mayroong negosyo ito, yung maporma, pero mabait naman, no? May pera, maganda bahay, maganda kotse, at maraming baril. Madaling salita, mga kapatid, pag hindi ka originated sa isang lugar, may tendency dyan yung mga taga dyan, maaaring makakatuwa ka. So, itong kapatid natin na to, si Juan, nagkwento na sa akin ito, bago nangyari yung incident. Sabi niya sa akin, Sir Corix, dito parang pinagtitripan ako ng mga ano rito, pero sabi niya, hindi ko naman papatulan, sir. Pero may mga ginagawa na sa kanya na hindi maganda. Huwag na natin pahabain, pero may mga ginagawa na po hindi maganda sa kanya. So, tumawag ulit itong member natin, itong si Juan. Sabi ko sa kanya, Tol, sabi ko, anyway, hindi ka naman taga yan. Much better to, huwag ka na mag-stay dyan, okay, paupa mo na lang yung bahay mo niyan. Sabi niya, hindi, Sir Corix, may iwas naman ako. So, okay, hindi, decision po niya yun, buhay niya yun. So, a month later, ayan na po, nagiinuman to mga tambay na ito. Papasok siya ng bahay niya, ayun na po, nagpang-abot na, inumura na po siya. So, ang ginawa nitong kaibigan natin ni Mr. Juan, dumiretso na po sa loob ng bahay niya. Ang masakit po, hindi niya nailak yung gate. Nakapasok po yung mama, no, yung tao. May dalang itak. Ang baril po nitong ating member ay Glock 40. Glock, hindi ako magkamali, 23 ang baril nito. So, what he did, nung nakita niya may itak, papalapit sa kanya po, binaril po niya sa hita. Baril niya sa hita, yun, nagkagulo na po. No? Ang ginawa po nito, gaya ng turo natin, tayo po ang tatawag sa presinto agad ng pulis. Dumating ang pulis, voluntary surrender. Hold po itong kaibigan natin, itong kapatid natin. Hold siya. Tawag sa akin, Sir Corix, sumuko naman ako, ganito. Okay. So, madaling salita, hold po ito. Hanggang sa pinail po ito sa piskalya. Piyansa po yung kapatid natin. Pero syempre may kaso. So, kinalaunan po para matapos na. Kasi negosyante itong kapatid natin. Nagkasundo po sila, no? So, roughly po ang ginastos ng kapatid natin, sabi niya, more or less 700,000 po. Lahat. No? Pero sabi ko, mas mainam na yan kaysa po tumagal pa yung kaso at mag-hearing pa. So, what happened po, ang nangyari po ay binenta na lang po ng kapatid natin ni Mr. Juan yung kanyang bahay sa lugar po na yun. Pero nakita nyo po, it could have been prevented. Sinabihan ko na po siya kasi medyo na nagkakairingan na po sila hanggang sa dumala na po. Binaril po niya sa hita, sir, no? Sir Ty. Pero just the same, siyempre po, may injury, may tama yung tao. Talagang ganun po. No? Pero alam niyo po, ang kabutihan na nga po, hindi po umatake sa kanya na direkta at hindi pa dumiretso ng pasok sa bahay niya kasi nandun po yung kanyang mag-iina, no? So, paano yon kung ganun po ang nangyari? Di masakir po. So, yun po. Self-defense po yon pero you need to prove na self-defense kasi po, siyempre, may tama ng bala yung tao. Ang kainaman din po dito sa member natin, nakinig ito, naglagay po ito ng CCTV sa garahe. Yan po yung palagi namin tinuturo sa member pag tumatawag dito. Lahat po ng mga open spaces, lalo po yung garahe, entrance ng gate, maglalagay po kayo ng CCTV. No? Maglalagay po kayo ng CCTV.
Meron din tayong member from Rizal. Tinuruan din natin, nakikinig to ng live at nag-aral talaga sa atin ng mabuti ito. Ang ginamit naman niya, de-escalation naman. May video tayo niyan, kaya nga pag may office po tayo, ipalalabas namin yung video. Hindi po kasi namin pwedeng i-post yung video, mga kapatid. No? Pero ipapanood namin sa inyo paano po na-apply ng ating membro from Rizal yung de-escalation at verbal containment. Nakatutok po ang baril niya pero hindi niya binaril. Ang sabi niya rin sa tao, huwag kang lalapit, may baril ako, baka mabaril kita. Lumayo ka. Pero may itak din po yung tao. So in-apply po nitong member natin yung tinuturo nating de-escalation at verbal containment, mga kapatid. Marami tayong insidente niyan, mga kapatid, dito. Totoo lang. Meron pa yung PA na member natin, sinira na yung motor. Isa naman, kinakalabog na yung pintuan ng bahay. Actual po yung kausap ko sa cellphone ng ating member. So yan po, mga kapatid, no? Tama po kayo, Sir Tay. Mas maganda na lang din po, siguro, yan, barilin nyo sa hita. So, yan din naman ang sinasabi namin. Kasi po, pag namatay, mas mabigat na kwento yan, mga kapatid. Pero kung talagang kayo po ay manalagay na talaga sa panganib, no? Imminent danger, ikaw o pamilya mo, you have to decide, mga kapatid. Yun din yung sinasabi namin. Hindi namin sinasabi na pabayaan na lang kayo maitak o mabaril. Hindi po ganun, mga kapatid. Pero as much as possible, mga kapatid, as much as possible, kung kaya pa natin, kaya lalo kung kaya pa nga natin sa verbal containment or de-escalation, do it, mga kapatid, do it. Opo. Sana, Sir Tay Gutierrez, nasagot ng maayos yung inyong tanong. Sana po nasagot ng maayos. Sana makabalik si Attorney Javier Peña. So, going back, mga kapatid, pinapaliwanag natin dito na ang aksyon ng pulis doon ay, although it is, makikita naman natin na talagang sumugod. No? Ano po yun? Justified po yun. Pero kailangan pa rin pong imbestigahan kung may pagkukulang or pagmamalabis. That is part of due process po. No? Proseso po yan na hindi pwedeng skip. Lalo't may namatay pong tao. Tandaan po ninyo, talagang paglalo na may namatay, kailangan po i-determine kung ang pagpatay po ba, ang pagkamatay ba ng tao ay justified. Killing. No? Dahil yan po ay minamandato ng batas. Opo. Lalo po sa mga law enforcement agent na katulad namin. Law enforcement officer po naman. Para po hindi kami magmalabis sa aming katungkulan ng kapangyarihan. Yan po ay safeguard ninyo, mga kapatid, lalo kayong mga safety. Yan po ay protection ninyo. Para kami po ay hindi mag-abuso. No? So, pwede po yung magtanong, mga kapatid. Gawin nating interactive to para mas maganda tong live, no? Para po mawala yung mga agam-agam, yung mga gumugulo sa isip ninyo, na mga nababasa yung iba na opinion. Opo, ilagay natin sa tamang perspective, mga kapatid, no? Pwede po kayo magtanong. Lalo po yung mga kritiko ko ngayon, baka nanonood kayo, atakehin niyo po yung argumento, mga kapatid. Opo, wag pong ad hominem, no? Yung argumento po ang atakehin, no? Banggain po ninyo yung argumento ko rito, mga kapatid. Mas maganda, no? Sir RC Babaw, good evening po. No? Good evening po sa inyo. Thank you for watching. No? So tuloy natin, no? Tuloy po natin. Pinoprotektahan ng konstitusyon yung karapatan ng akusado o ng akusado ng suspect na lumabag na allegedly di umano'y lumabag sa batas. At ang pulis pala ay hindi naman pala talaga para pumatay ng tao. No? Kasi pinaliwanag na po natin kanina na ang trabaho pa ng pulis arestuhin ang mga lumalabag sa batas at dalhin sila sa hukuman. Arrest this law violator and bring them before the court, for proper disposition or disposal. So, ang hukuman po ang magdedetermina kapag ang tao nga ba ay nagkasala sa batas o hindi. Sana po maliwanag, mga kapatid, hindi po nakakatuwa na ang pulis ay pumapatay ng ganun-ganun lang. Opo. Ngayon, ang tanong, bakit ba? Bakit, pabalik tayo ulit doon sa kontekstong, bakit ang pulis pala
Ang kailangan, pag gumamit siya ng excessive force or ng lethal force, dapat proportion dun sa puwersang ibinigay sa kanya. Ibig sabihin, dapat nararapat lamang. Hindi lalabis. Ulitin ko po, proportion po, no? Hindi po sobra. Meaning, hindi po nag-overreact yung pulis. No? Opo, parang ganito, nilabasan lang ng kutsilyo, binaril na po, hindi pa naman umaatake. So, there is no imminent threat yet. Wala pa. Kapatid, wala pa. Nilabas lang, hindi pa sumusugod, binaril na. Opo. Sana po na na susundan niyo po yung ating paliwanag, mga kapatid. Hindi na po ito masyadong technical, no? Kasi sa criminology po, saka sa College of Law, iba po yung way ng pagpapaliwanag. Ako po I'm trying to do my best na ito po ay himayin natin sa mas madaling pamamaraan ng pagpapaliwanag, mga kapatid. Opo. So, going back, no? Sabi mo, sir, kanina, proportionate lang at ito lang ang dapat gawin. No? Saan ba nanggagaling yan? No? Saan ba yung patakaran na yan nanggagaling? Ang unang pinanggalingan po niyan, kung ating hihimayin, ang ating pong revised penal code, mga kapatid. Po. Nasa revised penal code po yan, no? Yung ating rules on self-defense. Po. Ngayon sa law enforcement naman, panig tayo. Siya nga pala, mga kapatid, ipapaliwanag ko pala sa inyo, no? Bago natin ituloy. Kami pong mga law enforcer, kaming nasa law enforcement profession, kapag kami po ay nakasuhan, no? Pag kami po ay nakasuhan, hindi po isa lang ang kaso namin. Ito, papaliwanag ko pong ulit. Ito, napaliwanag ko na po ito sa maraming pagkakataon, pero ipapaliwanag natin ulit para po sa mga bagong member. Alam niyo po kami, mahirap po ang kalagayan ng Leia. Kanina, ang sabi nung kausap ko na kinikwento ko sa inyo, Leia naman kayo, sir, kahit makabaril kayo, walang problema. As if we are licensed to shoot people, no? Hindi po ganon, mga kapatid, ha? Paliwanag ko sa inyo, walang ganun po. Walang license to shoot or license to kill, mga kapatid. There is no such thing. Si James Bond lang yata yun, no? Opo. Kapag kami po ay nakasuhan, dalawang kaso po yan. Mayroong kaming kriminal at mayroong kaming administratibo, kapatid. So pag sa kaso po ng pulis, kapag napatunayan na mayroong tinatawag na irregularity, hindi niya sinunod yung tamang procedure nung siya ay rumisponde sa incident, pwede po siyang magkaroon din ng, bukod sa criminal case, pwede rin po siyang magkaroon ng tinatawag na administrative case, no? So, may kaso ka ng kriminal, baka tumaob pa yung kaldero mo bilang pulis, baka matanggal ka pa sa pagkapulis. O pwede ka rin masuspindi, pwede ka rin ma-forfeiture of salary, mga ganun pong klaseng penalty, may demotion of rank, no? Kasi nga po, kami ay covered ng tinatawag ng aming manual of operation. Sa PNP, meron po silang tinatawag na PNP Operational Procedure, yung POP ng PNP. No? Nandun po yung force continuum, rules and principles. Opo, andun po yan sa Police Operational Procedure ng PNP. Yun po yung sinusundan. Na once na po na ikaw ay nag-function, nag-perform ng duty mo, you have to abide by that, no? Yung ating PNP, POP, Police Operational Procedure po. Sa amin naman po, sa BJMP, yung BJMP Manual of Operation naman namin. At hindi po naman yan nagkakaiba halos. Dahil parehas naman pong LEA, Law Enforcement Agency at Law Enforcement Officer, no? Yung nagpe-perform ng function, no? So meaning po, we need to abide. Susunod po kami dun sa mga processes, protocols, procedures when we talk about operation, mga kapatid. So, dapat sundan namin kung ano yung nakalagay sa libro. Nung criminology pa po ako, nung nag-aaral ako ng criminology sa Philippine College of Criminology, naalala ko, tinuro sa amin ni yung ating dating retired police Chief Inspector Jose Bagkus, yung police discretion, no? Opo. Ang police daw po ay dapat equipped ng hindi lang ng skills, equipped din po siya ng enough knowledge and
information kapag siya po ay naka-deploy na sa ground. Kasi pag ang pulis po ay nasa ground na, bit-bit na po niya yung sarili niya. Sabi nga, hila mo, buntot mo, sabi ng mga antigong pulis Maynila. Ikaw na po ang magdidesisyon sa isang sitwasyon. That is the difference between a military man, no? At sa isang pangkaraniwang pulis. No? Ang military, meron pong merong commander yan na magbibigay ng instruction. Pero ang pulis po, pag nasa ground na siya, he need to practice police discretion. Ano po yung police discretion? It is the ability of the police officer, the capability of the police officer to decide on his own, no? The wise use of his own judgment, mga kapatid. Kaya dapat po matalino at magaling ang pulis, no? Equip siya ng knowledge ng batas, equip siya ng necessary skills. Otherwise, kapag siya po ay nagkamali ng aksyon at kilos sa ground, yun po ang mangyayari, criminal case at administrative case po ang kakaharap. Difference with the civilian like you, makaramihan sa ating nanonood mga civilian. Kayo po ay criminal case lang. Kami po, dalawa. We have that administrative and we have that criminal case na pwedeng i-file against us. So mas mabigat po. Makukulong ka na, mawawalan ka pa ng trabaho, no? Dahil yun po ay kaakibat niya yung administratibong kaso, no? Habla o asunto, mga kapatid. So pwede kayo magtanong, mga kapatid, bago natin ituloy. Sana maliwanag to, no, mga kapatid, no? Hindi lang isang kaso ang kinakaharap ng isang law enforcement officer. Bukod sa kriminal, may tinatawag na administrative case, mga kapatid. So ganun po kahirap ang situation natin, no? Yan po yung mabigat na hinaharap ng isang law enforcement officer. Kaya nga po, as much as possible, ayaw namin ma-engage, ayaw namin umiiwas kami ma-involve sa isang sitwasyon na mahirap, na difficult situation, kasi po, tataob ang kaldero namin, makukulong pa kami. Diba? Or ma-dismiss kami, or ma-demote kami sa ranggo namin. Ganun po. Pwede po kayo magtanong ulit, no? Paano naman kung yung scenario video ay nangyari sa isang ordinary gun owner? Paano naman po ang karapatan ng ordinary gun owner para masabi niya na self-defense ang pangyayari? Sir Danilo Barion, no, sa maraming pagkakataon na po kasi tinuro na natin na may rules ang self-defense, no? Opo, may 3 instances na pwede niyong i-invoke yung self-defense. Tinuro na rin po namin yan sa maraming pagkakataon. Kapag po tayo, Sir Danilo Barion, ay pasok doon sa mga reglamento o requirements ng self-defense, wala po tayong dapat ipag-alala. Makasuhan man tayo. For example po, sa piskalya pa lang, nakita na talagang self-defense, hindi na po aakyat sa hukuman, mga kapatid, ang kaso. Lalo po tayo ay back up ng mga evidence, no? Sa piskalya pa lang po, pwede na po yan ma-dismiss, mga kapatid. Basta po complete self-defense po ang tawag natin dyan. Lahat po ng elemento ng self-defense ay present. Opo. May presensya ng lahat ng elemento ng depensa ng self-defense. Wala po tayong dapat ipag-alala. Kaya nga po dito sa Mangan Pilipinas, matamang itinuturo po namin yung mga rules na yan ng self-defense. Kaya nga po, madalas pa, sinasabi nga namin, mainam na po na bago po mangyari tayong ma-engage, ma-de-escalate at ma-ano po natin, ma-verbal containment natin yung situation para po hindi na mag-end up sa engagement, mga kapatid. Actually, gumawa nga po ko ng ng formula, no, yung assess and evaluate verbal containment / de-escalation equals 0 engagement, mga kapatid, no? So, ang sagot diyan, Sir Danilo Barion, basta po kumpleto yung elemento ng self-defense. Wala po kayong dapat ipag-alala, mga kapatid, no? Opo. Pwede po talagang makulong muna kayo for the meantime. Pero alam niyo po, kapag self-defense po at nakita ng korte, umakyat man yan sa korte, pag makakapag-bail po kayo, mga kapatid. Kasi nga po, mahina po pag mahina po kasi ang ebidensya ng kaso, kahit murder pa po yan, pag mahina po ang ebidensya, bailable po yan, pwede po kayo mag-motion to bail. Pag mahina po yung ebidensya ng kaso. Ang inyong abogado po ay po yan, mag-motion yan, motion to bail. At uulitin ko po, pag mahina ang ebidensya against you, lalo kung nag-i-invoke na kayo ng self-defense,
maaari po kayo maaari po kayo makapag-bail. Opo. Sir Danilo Barion, sir. No? Sana po nasagot ang maayos. No? Kaya nga po, alam nyo, yung nangyari sa isang member natin sa Rizal, ang ganda po ng CCTV niya kasi may audio. Yun po yung ina-advise namin, hindi lang po CCTV, dapat may audio para naririnig po yung conversation. Lalo na pong walang provocation sa inyong part. Kasi isa sa elemento ng self-defense, lack of provocation on the part of the one defending himself. Yung nagdedepensa ng sarili po, dapat hindi siya po ang nagpo-provoke para po hindi umabot sa engagement, no? Madaling salita po, kayo po ay wala pong kagagawan bakit ang tao na ito ay umatake sa inyo at inyong nabaril o napatay. So, may importante po na wala pong provokasyon. Kaya po ang advice namin, sana po yung mga CCTV na ninyo na inilalagay, yung may audio po, mga kapatid. Para sinabi mo, huwag kang lalapit. May baril ako. Baka masaktan mo ako. Bago mo ako masaktan, may baril ako, babarilin kita pag lumapit ka sa akin. Huwag kang lalapit. So may verbal warning, mga kapatid. You are not willing to destroy that person. No? Wina-warn mo siya na huwag lumapit. At kung lumapit siya, at uundayan ka ng taga at nabaril mo, naka-record po doon sa inyong CCTV. So pwede nyo po yung i-extract as evidence po, i-present nyo sa korte. So ganun po, Sir Danny Barion, no? Dapat po, kumpleto yung tatlong elemento ng self-defense. Okay. Good evening po, Sir Gina Mason. Paano, sir, kung ang kapitbahay ko naglabas ng baril sa harapan ko, ano ang pwede kong gawin, lalo na kung walang license yung baril? Ang mainam pong gagawin nyo, kung naglabas ng baril yan, tumawag po kayo ng pulis. Hindi po ilalabasan din nyo ng baril, no? Ilabasan ka lang naman po, no? Hindi naman tinutok yata sa inyo. Hindi naman sinabi papatayin kita or something like that, mga kapatid, no? Ilabas lang yung baril, tinatakot ka. Ang gawin po ninyo, tumawag po kayo sa 911, no? Kaya nga po ang PNP ngayon, merong 5 minutes response time na sila, no? Itawag nyo, pero maganda rin po kung may nagre-record, no? May nagbibideo na habang nilabasan kayo ng baril. Ang gawin nyo po, collection of evidence lang talaga palagi. I-document nyo, mga kapatid, para pag nag-file kayo ng complaint, matibay po yung pag-file nyo ng reklamo, ng asunto, kasi mayroon po kayong documentation na ginawa. May ebidensya po kayo, hindi po salita lang, no? Hindi lang statement. May tangible evidence, sabi nga, no? So, sana po nasagot ng maayos, kapatid, no? Sa atin naman, responsible gun owner, kaya tayo may training and education dahil sa kamalayan at kaalaman. Na dito lang natin natutunan dahil kailangan upang yan. So, yan ang statement ng Kuya Oscar, no? Alam nyo, mga kapatid, magti 3 years na ang One Gun Philippines. In-establish po natin ito. Because of this, nung una nga, information drive lang, ang sabi namin ni AJ. As we go along, lumalim po yung ating pagtuturo, no? Dumami ang tanong, nakita natin maraming tao yung naghahanap po ng sagot. At sinubukan nating tugunan yan, sa abot ng ating makakaya, no? Sinubukan nating tugunan. Magtatatlong taon na po ang One Gun Pilipinas, mga kapatid. At kami po ay natutuwa dahil marami na rin naman pong nakinabang sa ating mga to. Even itong member sa Rizal, isipin niyo po, kapapanganak ng asawa niyan. Paano kung binaril na lang po niya yun? Sabi ko nga po dalawang bagay, reaction and response, no? Ano pong ginawa ng member natin? Response po ang ginamit niya. Hindi reaction. Kasi ang reaction ng taong nilabasan ng itak, mamaril. No? Ang ginawa po nitong member natin sa Rizal, response, mga kapatid. Ginamit niya yung natutunan niya. Ginamit niya yung de-escalation and verbal containment. Hindi po immediately na baril po ang ginamit ng kapatid natin. Imagine niyo po kung nabaril niya po yung taong may itak. Kalalabas ng asawa niya sa ospital. Gumastos sila sa ospital. Kung gagastos pa siya sa kaso. Sakit ng ulo, no? Yun po yung gusto namin ipahatid sa inyo, mga kapatid. Wala pong itinuturong mali ang One Gun Pilipinas. Magtatatlong taon na po tayo. Ito pong mga facts na sineshare namin sa inyo. Ito experience ko kung ano yung sinasabi ng batas.
At experience na rin po ng mga member natin sa OGP, mga kapatid. Kaya nga po, ini-invite namin yung mga ibang gun group na you do the same, mga kapatid. This sacrifice na ginagawa ni OGP, gawin din po ninyo. Instead of nagki-criticize tayo, nag-a-ad hominem tayo, pinapahiya natin yung mga taong nag-e-effort para tumulong dito sa ating komunidad. No? Opo, please do the same. Ano po tayo, at least you have that empathy, mga kapatid. Sana maging concerned din kayo sa nararamdaman ng mga tao. At yung mga kapatid niyo, kami, kapatid niyo po kami sa gun community. No? Alam niyo po kung sino kayo, no? Yung mga kritiko ng One Gun Pilipinas. Sana po ganito po yung inyong gawin, mga kapatid. At mag-live din po kayo, magturo kayo. At pag may mali po kami, debatihin niyo po kami. No? Mag-live din kayo, sabihin niyo, mali si Corexman, mali yung tinuturo niya. Ito po yung tama, yan. Kesa po, nananait po kayo, nag-ad hominem kayo, body shaming, payatot, may TV, mukhang ganito, pitikin lang. Pag sinuntok ng preso, babagsak ka agad. Yun po yung mga, screenshot sinesend sa atin. Ano po, mga kapatid sa gun community, no, mga pare-pares tayong pumasa ng Euro, drug test, hindi tayo addict, hindi naman tayo mga baliw, no? Why not do, something productive, mga kapatid? Tumulong tayo sa ating mga kapatid sa community natin. Kung hindi sa mga member niyo sa grupo or you do the same, ganito po para po maging kapakapakinabang po, mga kapatid. Yun po yung aming request, no? At buksan ko na rin yung topic ng ito nakakatuwang mga kapatid na ako po ay nagpe-prepare daw sa party list. Corexman ay tatakbong congressman. Preparasyon daw ito ang ginagawa natin sa OGP para sa isang party list. In the first place, mga kapatid, ang OGP po ay binuo because of training and education. Alam na ito ng mga matatagal na rito sa OGP. Yung party list po na yan, one time, nag-live kami, may nagbirong member dyan. During that time po kasi, alam niyo po, yung mga nagkakaroon ng delay sa FEO, yung mga ganitong kwento, nag-comment na member. Sinakyan namin yung biruan. No? Oo nga, ganun. Pero po mga kapatid, I'll go straight to the point. Hindi po ganun ang pagpuput up ng isang party list. No? You need funds. Maraming pera po ang kailangan. At saka yung, alam niyo po, yung influence, no? Yung mga political influence, kailangan po yan. No? Alam niyo po, kung party list ang pag-iisipin natin, mga kapatid, baka makalimutan natin itong TRAED, mga kapatid. Po, baka hindi natin ito ma-priority. Ito po yung reason bakit tayo nag-OGP, yung training and education. No? Baka mahati tayo, baka mamaya hindi na puro trade ang ginagawa natin, pamumuliti ka na, mga kapatid. Opo. Alam niyo po, minsan nag-uusap kami ng admin AJ, sabi ko nga sa kanya, Tol, itong OGP naman, sabi ko nga, pag nagkaroon na tayo ng SEC, kapag-register na tayo sa SEC, yun nga, katulad yan, ini-intriga tayo, 2.5 daw yung membership, no? 2.1 lang po yan. Actually, walang membership yung 2022, sabi ko hanggang 2025. Annual do lang na 2,100 ang babayaran. No? Po. Nag-operate po ang OGP ng walang pera. No? Pero magti 3 years na tayo, umandar po yung advocacy. Ako po, I sacrifice a lot, paging si AJ. Ultimo po yung kotse ko po, talagang lumaki yung milyahe nun. Kaya po binenta natin. Yung kwento daw na bibili ako ng hybrid na kotse para sa akin, hindi po yun hybrid, no? Hindi natin kaya yun. Kasi po, sabi ko nga kay AJ, second hand lang na Innova kasi may sasakyan lang tayong magamit. Yan, si Sir Marco Yualday, nagsasacrifice na yung Fortuner niya ngayon. Kung saan kami nagpupunta. Diyan na sinasakay yung mga kasamahan natin sa OGP. No? Sariling krudo, sariling tollgate, diba? Sariling sasakyan. Ako, itong nasasakyan ko ngayon, sisimula lang ito, dumaki na rin ulit yung milyahe nitong isa. No, 55,000 na yung milyahe ng isang kotse ko rito. Kaya po, kailangan natin ng sariling stop car ng OGP para po i-transport yung mga member at yung mga, pag naghahatid kalinga tayo.
Last year, nagatid Kalinga po kami 2,300 notebook at sakay ng Altis po. Hindi na namin nasakyan ng tao, kaya si Ma'am MJ Catalanan at si AJ ang nag-drive ng kotse ko papunta ng Laguna. Ayan, nanonood pala ang Maria Joana Catalan, si Ma'am, ng Team Cats. So yan po, kailangan natin ng mobility, kailangan natin ng opisina. No? So yun po yung ito po yung sacrifice na ginagawa namin ni AJ dito sa OJT. Umandar po tayo ng walang funding. Marami nagtataka paano nangyari yun. So marami pong sinakripisyo, ma'am. Marami sinakripisyo. Yung party list po na yan, alam niyo po, kung may tatakbong iba na party list, pakasuportahan natin. No? Yes, Ma'am Maria Joana Catalan. Pwede naman nating suportahan kahit wala. Magpatakbo tayo, wala nga tayong kakayahan. May tumakbo po, suportahan natin, basta tulungan po tayo sa train. Yun po yung sinasabi ko nga kay AJ. Suportahan natin, pero tulungan po tayo sa train. Kasi po, nakikita po namin yung yung alam niyo po yung significance nitong train, no? Hindi nga lang po skill enhancement, marami pong tao rito. Ito, pwede po kayo mag-comment, mga kapatid, kung anong naging epekto sa inyo. Lalo nitong Project Genesis natin. Yan, Pastor Palalab, Pastor Lem. Pwede po kayo mag-comment. Ano po kayo rito sa live, bigay po kayo ng yung talagang testimony niyo. Testimony ninyo, no? Kung anong naging epekto sa inyo ng One Gun Pilipinas. Lalo na po itong ating itong ating Project Genesis. Kaya nga po, nung tanongin na po ng Sir Jimmy sa Taro, sa ba't di kami napapagod ni Amy? Kasi nakita po namin yung epekto nito sa tao. Marami pong nagbagong tao rito. Ultimo asawa nila nagkikwento na hindi na ganun si Mr. Coser. Yun po yung epekto ng ating pagtuturo. No? Na itama po yung mindset ng mga kapatid natin. Dito sa OGP lang hindi po namin nire-represent yung buong gun community. Hindi po namin kaya. Yung train nga lang po, hirap na kami. To the extent, nagbenta na po ako ng Forex-Man jersey, mga kapatid, no? Pero nyo, para makapag-reload lang ng libreng bala sa Bember. Ngayon, meron po tayong 400 rounds na sabi ko mga 12 tao po makakalibre dyan. Diyan pa lang po, mga kapatid, hirap na kami. Paano naman namin i-represent yung buong gun community, mga kapatid? We do not have that resources po to represent the whole gun community. Sana po nanonood yung mga kritiko ngayon. Marami pong akusasyon na ibinabato na. We are preparing for party list. Hindi po biro ang pagpa-party list. Wala po kaming ganyang pera. Sa trade nga lang, hindi na namin ma-sustain. Opo. Barili nga po. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa mga nanonood ng YouTube ko, mga kapatid. No? May 177 po kung inaabangan na cheque ngayon, dollars. Iipunin ko po yan, pambili na naman po ng isang baril para po sa trade. Kasi kinakapos na po kami ng baril sa pagtuturo sa trade. Kapos na po. Kaya ang target ko po dyan, kung lumaki pa sana itong pera ng YouTube ko, ibibili ko po kay Kuya Ronnie ng isa pang arms core na GI na 1911 para magamit po ng mga kapatid natin sa trade. Bakit po puspusan yung pag-sisikap namin na itong trade ay ma-push through? Lalo po itong skill enhancement. Kasi po, marami rin po talagang nagkaka-interest ng mag-training. Ganyan lang nga po yung iba, wala rin talaga sila pang kakayahan. Yung iba naman po, may baril, wala naman pong pambili ng bahala kasi unahin pa nila yung pangangailangan ng pamilya nila, mga kapatid. Yun po yun. No? Kaya yun po, yung gustong mag-party list talaga at you have that capacity, susuportahan namin kayo, mga kapatid. Po. Suportahan namin kayo. Tulungan nyo rin kami kung sakaling manalo kayo. Kasi po yung trade, ang laki po ng ang laki po nung nakikita namin problema pa. Hindi nga po namin mapuntahan yung iba pang chapter, lalo sa Mindanao, Cotabato City, ang daming request dyan, hindi kami makalipad dyan. Maguindanao, di rin kami makapunta, wala namang kami pamasahe sa aeroplano. Hindi po namin priority ang party list, mga kapatid. Ang priority namin dito yung i-implement namin yung trade. Naniniwala po kasi kami na kailangan po ito.
lalo kung marami pong bumibili ng baril. Yan, ang dami pong pumapasok sa OGP. Marami rin pong mga non-member na tumatawag, nagtatanong sa akin. Minsan po natutulog ako alas 2 na madaling araw. Minsan po hindi na member ng OGP ang kausap ko nga. So sabi ko kay AG, ang daming gagawin, no? Ang dami pong gagawin. Sana po nauunawaan ninyo. No? Hindi po ito tinayo para sa party list. No? Tinayo po ito para sa trade. Diba? Andun na po ako sa sukdulan na manghingi na ako ng basyo na pinutok namin kay Reloaders Gun and Ammo Trading. Iniipon na po namin yung mga basyo. Time will come. Ang pangarap namin, makabili man lang kami ng isang reloading machine. Makabili kami ng reloading machine para may mga member pa rin tayong makalibre. Hindi man siguro makalibre. Pag hindi natin kaya, at least babayad sila ng bala, kalahati lang ng amount. Kasi sa regular pong reload, 15 pesos eh. Eh kung atin po yung component, baka kaya natin kalahati lang yung bayaran nila, 7 pesos siguro, mga kapatid. Makaraos lang yung training, mga kapatid, no? Makaraos lang yung training. Sana po, nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Malaki-laki na po yung ating sinakripisyo rito, lalo rito sa trail. Kaya po, gusto namin ma-implement ito, no? Training and education, no? It is composed of what? No? Yung ating itong live, yung ating skill enhancement, no? Together with at yung ating Project Genesis, kaya meron tayong, minsan kasama natin sa live si Doc Miso, kasama natin si Pastor Eddie Labios, ayan. Holistic approach, mga kapatid. Alam niyo po, kahit anong galing yung bumaril, no, mga kapatid, pag mali ang mindset nyo, ipapahamak po kayo ng baril nyo. Yan po palagi namin sinasabi. At may nagsabi po na hindi daw po kami ang may, hindi, wala po sa itsura namin ni AJ ang mag-represent ng gun community. Uulitin ko po, hindi namin sinasabing nire-representa namin ang gun community na katulad ng sinasabi ng iba. Ang nire-represent lang po namin yung mga miyembro lamang po ng One Gun Pilipinas. Yung mga miyembro lang namin. Eh, yung miyembro nga namin, hirap na kami. Yung tried pa lang, hirap na po kami. Paano pa natin i-represent yung buong gun community? Hindi po ganun kadali yun. Malaki po yung gun. Ang OGP ay spec lang, tuldok lang po kami sa komunidad ng gun community. Maliit lang po yung OGP. No? Pero maliit man kami, ginagawa namin yung paraan, lahat ng paraan. Para po yung mga programa namin ay may cater namin, may deliver namin sa aming mga member sa maliit na kaparaanan. At mga kapatid sa OGP, paalala, ulitin namin, ayan, may na-engage na tayong kasama, no? So anong mangyayari doon sa tao na yun? Na-engage na. May patakaran tayo sa OGP, mga kapatid. Alam niyo yan. Kaya kahit anuman, alam niyo, pambubuska, panlalait, sa amin ni Admin AJ, huwag po ninyong engage, nakikiusap po kami sa inyo. Iisin na lang natin to, no? Ganun po talaga. Bahala na po ang Panginoon Diyos sa mga taong ganito. Sa ginagawa nila, bahala na po. May Diyos naman. No? At the end of the day po, pati, mga kapatid, tao na po ang husga. Kung sila ba ay tama, tayo ay mali. Mali ba tayo o tama sila? Pagpaubayan na natin sa tao at sa Panginoong Diyos ang mga bagay na ito. Pero please po, huwag natin silang i-engage. Patunayan po natin ang mga miyembro ng One Gun Pilipinas ay mga disenteng tao. Tayo maayos na tao. Tayo yung mga marerespetong tao. Sabi nga, mahirap, madaling maging tao pero mahirap magpakatao, mga kapatid. No? So, yun lang po, no? At party list, ewan ko po kung paano yun, ano? Katulad po ako, sabi ko nga po palagi nung una pa lang. Kaya nga po rito, ni Presidente, Vice President, hindi ko po kinuha, no? Ang Vice Presidente natin ay si Atty. Escalar. Hindi po ako mahilig sa, sa kapangyarihan, mga kapatid. Lagi ko pong sinasabi, ako po ay mission-oriented po si Corexman. Yung gusto ko po, yung aking mission ay mangyari lang.
Kahit sa inyo na lahat ng credit. Po, hindi po ako matakaw sa credit. Ang gusto ko po makuha yung objective. Ma-implement yung dapat ma-implement. At lalayo po ako sa malayo, panunuurin ko yung duty. No? Ganun po ang ng admin forex. No? At sabi ko nga rin po dito, darating po ang time lalabas ako sa OGP kasi po meron pa po akong mga tutulungan tao. Sa ibang komunidad naman, kapatid. Yun nga, alam nito ng mga member. Yan, si Dondon. Si Padagdagan, no? Sa PWD community, no? May mga iniwan po akong kapatid natin doon because of One Gun Pilipinas. Hindi ko po pwedeng ubusin yung buhay ko rito sa OGP, mga kapatid. Life is so short, no? Kayo-kayo po may iwan dito nila admin. Kung masama tayong tao sa paningin ng iba, sige po. Okay na po yun. Yun po yun talaga eh. Yun ang gusto nyong paraan na ako ay tignan. At tignan din ng ibang tao. No? Okay lang po yan. No? Bahala na sa inyo ang Panginoong Diyos. Kung kayo ay nasisiyahan sa mga ganyang mga gawain ninyo, bahala na po kayo. Bahala na po. So yan. No? Sir Emerson San Juan is watching. No? Ma'am City Luna. Magandang gabi sa inyo. So balikan po natin itong ating topic, no, masyado na tayong lumayo, mga kapatid. Pasensya na kayo. Tayo na naman ay naglitay niyan. Good evening, Sir Edsel Alegre. Yan, kapatid ko yan sa Iglesia ni Cristo. So going back, ulitin natin, ito na, no? Use of lethal force. Kailan ba ito pwedeng gamitin? Yan. Lalo po ng isang law enforcement officer. Kailan pwede gamitin? Ang paggamit po ng baril, katulad rin naman sa mga sibilyan, ang tawag po natin dyan ay last recourse. Last recourse. Meaning, ginawa nyo na po lahat ng paraan para po ang isang sitwasyon ay makontain, pero hindi pa rin. No? Sa force continuum ng PNP, ng manual ng PNP, inexert mo na po lahat. No? Nag-verbal containment ka na, nag-de-escalate ka na, ayaw pa din. No? And pupunta na sa isang sitwasyon na hindi na talaga kayang i-contain. At nalagay na po sa panganib ang buhay ng mga tao sa paligid at ng law enforcer mismo. That is the time po na siya po ay magdedesisyon na gumamit ng tinatawag na lethal force. Yan po yung baril sa madaling salita. Sinabi rin ni Chief PNP dun sa video na dun sa report na there are less lethal option or non-lethal option. Meaning, bago ang baril, may iba pang pwedeng gamitin. Marami pang pwedeng ibang gamitin. Alam niyo po, way back 2010, no? Ako po, ang inyong lingkod, no? si Corexman, ako ay jail officer. Noong 2010 po, ako po yung BJMP na halos hindi ko na-enjoy po yung duty sa jail na kung tawagin namin ay custodial. Ang BJMP po, may iba't ibang uri po ng opisina kami. Sa BJMP, mayroong tinatawag na custodial. Yan po yung nagbabantay ng preso sa loob ng kulungan. Pero naman kami tinatawag na escort personnel. Katulad ko po, madalas po ako, escort personnel po ako eh. No? Kung hindi ako escort personnel, magiging intelligence investigation officer ako ng unit. Diyan po ako naglalaro lang sa mga posisyon na ganyan. Nag-liaison officer din po ako dati. Liaison officer, Intel Invest, then intelligence investigation, ako punta ako sa escort. Pero alam niyo po, yung custodial officer na duty, hindi ko masyado na-enjoy sa BJMP yung nagbabantay sa ng preso, ng PDL. Pero way back 2010 po, nung ako po ay maging custodial officer, that's the time po na inintroduce sa amin yung rubber bullet. Opo. Dati po kasi talaga, mga 00 yung bala ng shotgun namin. Pero nung nagkaroon na po ng rubber bullet, that is the time po, pag-duty po, yan na po yung binubulsa ko noon. Kasi nga po, less lethal option. So, bakit po ako gagamit doon, mga kapatid? Kasi ano man po ang mangyari,
kaya ko pong i-justify, no? Dahil less lethal po yun. Hindi agad nakamamatay na option ang gagamitin natin, no? So sa BJP marami po ngayon, may mga may mga biniling equipments po na non-lethal. Kung tawagan namin non-lethal option, less lethal option. Meaning, bago po tayo gagamit ng mga pwersang nakamamatay or deadly, kung kaya po nating gumamit muna ng mga armas o equipment na hindi nakakamatay, yun muna ang gamitin natin. Nakaraan po, a few months ago, parang naka-purchase po yung BGMP noon, mga less lethal option. Tinrain po yung mga personnel how to use it, no? Kaya po tama si Chief PNP nung sinabi niyang there are less lethal option, no? Alam niyo po, maski sa Amerika, no? Hindi po naman talagang tinurong babaril ka kaagad ng tao, kaya may mga taser sila, pepper spray, no? Patuloy po yung pagde-develop ng law enforcement sa Amerika ng mga less lethal option. Para po hindi agad tayo babaril at makapatay ng tao, mga kapatid. Kasi hindi naman po talaga, again, trabaho ng pulis na pumatay, no? Trabaho ng pulis, umaresto at dalhin ka sa hukuman para ikaw ay litisin, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, as much as possible. Kaya nga po ako, alam niyo po, itong aking duty belt, no? Ito po yung aking duty belt, no? So, makikita po ninyo, no? Lagi pong may dala ako nito, itong telescopic baton. Alam niyo po, napakabigat nitong duty belt na to kasi ito, including firearm yan, mabigat po. May 3 magazine yan kasi yung 3 magazine na po ang aming required sa BJMP. Ayan, may flashlight, may baton, ayan. Kaya kahit mabigat po yan, laging may dala ako niyan para hindi po baril ka agad. Excuse me po, hindi po baril ka agad. As much as possible. At alam niyo po, ito po, ko rin kayo, may nag-comment po kasi rin sa kabila na alam naman i-hand-to-hand combat daw. Feeling ko daw, Steven Seagal daw tayo. Hand-to-hand combat daw. Dahil hindi daw ako naka-experience ng ganong situation. Wala daw akong alam kundi dumaldad lang. Sa December po, 19 years na ako in service. Ilang riot na rin po sa kulungan ang na-experience ko, na-respond ko. Iba po ang environment ng kulungan pag nagkakagulo sa loob ng kulungan. Hindi yan katulad ng away lang sa kalsada. Ito mga nasa kulungan, sanay po yan na dumisgrasya ng kapwa niya tao. Kaya nga po nakakalungkot, parang minamaliit yung environment ng kulungan. No? I don't know kung kaya niyong magtrabaho sa kulungan. Madali pong mag-comment sa social media. Madali pong mag-comment. Mahirap din magkwento rito kasi para tayong nagyayabang. Pero lahat na po ng violence, nakita ko na po sa kulungan. December po, 19 years na ako sa jail bureau. Marami pong insidente. Manila, Makati, Nabotas, ang insidente na na-encounter ko. Hanggang sa pupunta kami ng Bucor. Nung dinudurog namin yung yung kubol, binato pa kami ng granada ron. Buti hindi umabot sa amin yung granada. 2019, no, nung amin pong inalis yung mga kubol sa Bureau of Correction. Iba po yung environment ng kulungan. No? Sana po, pangit naman po na maliitin ninyo yung profesyon. Kasama po namin everyday yung mga tao na yan na ayaw niyong makasama. Yung tinuturo po natin dito, nagamit ko po yan sa kulungan. Yung verbal containment and de-escalation. Hindi po tayo nagtuturo dito nang hindi natin nagamit. Even in Manila City Jail po, ako po ay nag-invest intelligence officer po. Nagamit ko po yan. Nagamit ko po yung de-escalation at verbal containment. Siguro po kung wala tayong kakayanan, hindi po tayo malalagay sa ganung opisina.
sa Manila City din bilang Intel Invest ng Manila City din. Quezon City, ganun din po ang inyong lingkod. Intel Investigation din po ako doon. Under Jail Superintendent Mersol Bibitor, plus 27 po ng PNP. Dalawang malaking pihitan po ng Metro Manila. Ako po ay naging Intel officer. Kaya po yung mga verbal containment at de-escalation ay nagamit ko po yan, mga kapatid. Hindi po nag-end up sa violent confrontation. Kaya po natin na ituturo rito. Yun po yun. No? At when we talk about violence, pinag-usapan natin ang violence. Talagang may mga violence na uncontrollable na. Katulad po nitong nangyari sa pulis, kung sinugod siya, may kutsilyo. Hindi natin alam kung anong dahilan. Bakit umabot sa ganun. Anong pumasok sa isip ng tao na to para sugurin ang isang uniformadong pulis? Kasi kung normal ka, you will never do that. You will never do that. Kita mo, naka-uniforme, may baril susugurin. May problema, mga kapatid yung tao. Maybe suffering from depression, anxiety, or talagang nawala siya po sa tamang pag-iisip. For some reason, hindi natin alam. Alam niyo po, nung nasa College of Criminology ako, madalas po kami uma-attend ng training ng crisis management, tinatawag. Hostage taking and crisis management for several occasions. Yan po ay halos every sem may seminar niyan. Yung mga professor namin sa PCC anong araw, para hindi ka na mag-final exam, magpapaseminar yan, a-attend kayo doon. Babayad kayo ng 500, 400 pesos, parang ganon. Meron kang sandwich at meron kang sesto, yun ang kakainin mo, upo ka maghapon doon. We learn a lot from that, mga seminar. Ang hindi ko po makalimutan yung kwento ni Captain Fernandez, ang Deputy Chief ng SWAT ng Parañaque. Sinare po niya sa amin kung paano, anong nangyari nung siya po ay nakipag-negotiate sa isang hostage taker. Ang kwento po, itong hostage taker, iniwan ng asawa. No? Allegedly, yung asawa sumama sa ibang lalaki. Ito po yung kwento. Ganun po yung eksaktong kwento. Itong lalaki, naburyo. Hinostage yung anak. 2 anak at yung baby. So, responde po ang SWAT. Yan. Nakalimutan ko yung first name ni Sir Captain Fernandez. Siya po yung nag-conduct ng seminar. Deputy Chief siya ng SWAT ng Parañaque. Sana yung iba rito, kilala nyo si Captain Fernandez. Di ba? Leyang nanonood. Pagdating po nila doon, siyempre may SWAT. No? Pinalibutan nila yung paligid. At may negotiator. No? So, anong nangyari? Matalino po yung hostage taker. Sabi niya, sino pinakamataas dito sa inyo? So, yung hepe daw ng SWAT during that time, nagkatingin na sila ni Captain Fernandez. So, ibig sabihin, ang parang gusto papuntahin ng chief ay si Captain Fernandez. No? Kasi ito po, si Captain Fernandez, I think, highly trained din po si itong ating, itong ating guest speaker. So, sabi ni Captain Fernandez, wala siya magawa kasi yung hepe na niya nagputos. Tinanggal niyo po yung upper garment ng SWAT. No? So, ginawa niya, siya ang nagpakilalang opisyal. Sabi niya, Major Fernandez. Binura siya, umakyat ka rito. Ginawa po niya, bago umakyat, nagtanggal po ng upper garment, umikot siya, walang baril. So, umakyat po siya ng hagdanan, patalikod. So, hindi po paharap. So, para makita nung hostage taker na hindi siya threat. Pagpasok niya po sa loob, yung 2 bata po umiiyak. Sabi ni Captain Fernandez, sabi niya, mga bata, pag gawin nyo, pag nakita nyo ganun, gayahin nyo yung itsura ng mga nakita nyong mga hostage victim. Para ipakita nyo rin sa hostage taker na kayo ay hindi threat. No? Kasi alam nyo po, madaling matrigger yung mga hostage taker. May irita yan. Ako, baka masaktan yung bata. So, ginawa raw ni Captain Fernandez, umupo siya doon. So, parang kung anong itsura ng 2 bata, ginaya niya. So, kumalma daw itong hostage taker. Tinanong niya, sabi niya, pare, sabi niya, ano bang ginagawa? Bakit mo ginagawa ito? Sumigaw daw yung tao. Galit ako sa pulis, sabi daw. So, nagulat daw si Captain Fernandez, sabi niya,
Alam niyo, mga bata, naisip ko anong ginagawa ko ron. Sabi niya, galit siya sa pulis eh, no? So, nag-isip daw po siya, ginamit daw niya yung ano, yung sinabi ng hostage taker na galit ako sa pulis. So what he did daw, ginawa niya, bigla siyang tumayo sa bintana, nandun daw yung mga pulis sa labas. Sinigawan niya. Pinagmumura niya kunyari. Balis kayo rito, gano'n. Tapos umupo siya ulit. Nagulat daw po yung hostage taker kasi bakit galit ka sa pulis? Pulis ka. So, tinake advantage po ni Captain Fernandez yun. Ang sabi niya, alam mo pare, totoo lang, ayoko magpulis. Pero tatay ko lang kasi ang nagsabing magpulis ako. Sabi niya. Kasi pamilya kami ng pulis, pero ayoko talaga magpulis. Sabi po ng hostage taker daw, ganun ba? Oo pare, sabi niya, ayoko talaga itong pagpupulis. Sinundan ko lang yung yabak na pinagbigyan ko lang ang tatay. So, bumalik po siya sa pagkakaupo. Sabi niya, pare, ano ba nangyari? Bakit ano? Sabi niya, pare, iniwan ako ng asawa ko, wala pa akong trabaho. Anong gagawin ko? Paano ko bubuhay itong mga batang? So, sabi daw ni Captain Fernandez, sabi niya, pare, ganito na lang. Trabaho lang pala problema mo eh. Kanya lang, baka namimili ka, sabi niya, kasi pwede kitang bigyan ng trabaho, sabi ni Captain Fernandez. Hindi, sabi niya, hindi ako mamimili ng trabaho eh. Kailangan ko talaga ng trabaho. Magugutom itong mga bata. Okay lang ba na taga-timpla ka ng kape sa opisina ko? Sabi niya, bakit? May sahod ba ako? Meron. Sabi niya, bigyan kita ng sahod. Basta sabi niya, galingan mo lang ang pagtimpla ng kape. Gumitik. Bigla daw napagkikipo yung stage taker. Sir, mahilig ka pala sa kape. Parehas tayo. Sabi. Ngayon po, habang nagsasalita, tinitignan ni Captain Fernandez yung labi. Mama. Nakita niya maitim. Si Captain Fernandez po, naninigarilyo. Nandun po yung sigarilyo niya sa ano, yung undergarment ng uniforme ng SWAT yung palboro niya. Sabi niya, pare, mayroon akong sigarilyo rito. Ito, kukunin ko ha. Sabi niya, mag-sigarilyo tayo. Sabi niya. So, sigarilyo silang dalawa. Binitawan na daw po yung kutsilyo, mga kapatid, sabi ni Captain Fernandez. Pwede na niyang dambahin. Kanya lang mahirap daw, baka mamaya, bulaga. Ganun daw mangyari. No? So, pinabayaan po niyang binitawan yung kutsilyo. Sigarilyo po sila. Sabi ni Captain Fernandez, nung nakita niyang na-relax na po, dahil nandigarilyo na eh. Sabi niya, pare, sabi niya, hindi ka ba nagugutom? Tsaka baka gutom na itong mga bata. Sabi niya, mas masarap magsigarilyo pagkatapos kumain ng Chicken Joy. Sabi niya, Jollibee po. Pinatakam niya yung imagination ng ano, no? Masarap pong, pare, sabi niya, masarap manigarilyo kung kakain tayo ng Chicken Joy tsaka may malamig tayong coke na may yelo. Sabi po nung hostage taker, sabi niya, oo nga, sabi niya, gutom na rin ako, sabi niya. Tumayo ulit si Captain Fernandez, binuksan po niya yung bintana. So sabi niya rin sa mga tao, sa mga pulis sa labas, magpadala kayo rito, Chicken Joy, tapos malamig na coke. Pagkasara ulit po ng bintana, ayun, usap sila, maya-maya po, umiiyak po yung stage taker. Nagkwento na siya. Inabot po yung bata. Bumaba po sila ng maayos po sa bahay. Parang Donggalo Paranaque po nangyari itong insidente. So, tignan nyo po. Hindi po kailangan ng mga sniper ng SWAT na barilin po itong tao. Na-depress po may problema yung tao paano po kung in-applyan kaagad natin ng excessive force, ng lethal force, binaril natin. So, mas kawawa po yung mga bata, mawawalan. Mawawalan po. Nangyari lang po doon sa mama yun, out of depression, may pinagdaanan yung mama. Kung kaya po natin na makuha yung tao sa de-escalation and verbal containment, sa negosasyon, let's do it, mga kapatid. Gawin po natin. Yan po yung mga learning ko sa mga trainings and seminars na inattend natin. Binabahagi ko po sa inyo ngayon. Para maintindihan po ninyo yung halaga po na tayo po ay hindi mag-end up sa violent confrontation. Thank God po, naaalala ko pa lahat ng mga lessons na natutunan natin sa experience, sa criminology, dito sa mga trainings namin sa service. Ako po, nag-upgrade pa ang knowledge ko nung ako po ay mag-undergo ng Crime Investigation and Detection course. Yan po sa National Forensic Science Training Institute sa Camp Vicente. Yan po ay eskwelahan ng investigador, yung National Forensic Science Training Institute. Graduate po ko dyan ng 2017.
underclass 2017-02 Alpha. No? Karamihan po ng mga classmates ko dyan ay magagaling po, matatalinong member ng PNP at BJMP. Opo. Some of them, yung mga PNP members namin na nandun ay nakapag-lateral entry na sa PNP. Opo. 6 months of grueling studies. Aral. Yan po kami sa CREDEC, yan sa NFSTI. Shout out po kay Ma'am Maripas Yalo ng National Forensic Science Training Institute. 6 na buwan po ng pag-aaral ng pag-iimbestiga. At scientificong pag-iimbestiga. 6 na buwan. Specialized course. Yan po yung ating mga pinagdaan. Na ibabahagi ko sa inyo. Sa Kaya po, yung paggamit ng puwersa, gamitin lang po natin yan kung kinakailangan na talaga. Yung sinasabi yung 21-foot rule, depensa na lang po sa korte yan, mga kapatid. Diyan po magagamit. Alam ko naman po yan, mga kapatid. Hindi naman po tatanda ng ganito sa serbisyo, mga kapatid. No? Pero magiging depensa na lang po yung sa korte yan. Kung kaya pa po natin gumamit ng less lethal force or non-lethal force or ng verbal or de-escalation procedure and methods, why not do it? Why not do it? Sana po maliwanag, no, na ipaliwanag natin ng maayos kung live, sa live natin itong topic. Hindi na po nakapasok ang ating bisita, ang ating attorney Javier Peña. At sayang po at hindi na siya nakapag-participate. Maybe he's driving home na pauwi na to si Sir, no? Pero alam niyo po, sa mga susunod na pagkakataon, maimbitahan natin siya rito, no? Makapanood siya, no? Opo, no? Sana po, pinakikinabangan niyo mga kapatid, itong ating mga live. Kasi alam niyo, sana hindi po kami nagsasayang dito ng oras, ng data, ng panahon, ng laway. Ang dakilang layunin po natin dito ay kayo po ay magabayan at turuan ang mabigyan ng tamang mindset. Uulitin ko po, hindi po natatapos yung ating responsible gun ownership na tayo ay magaling lang bumaril. O naintindihan natin yung mga patakaran sa loob ng firing range. Napakahalaga po ng mindset, mga kapatid. That will make or break you. Pwede kang ipahamak po ng baril kapag hindi po tama yung ating kaisipan. Yan po yung target ng Project Genesis, mga kapatid. Yung ating emotional, psychological, and spiritual intervention. Pag tayo po ay kinasihan ng Diablo, tayo po ay magre-react, hindi tayo magre-response. Kaya po kanina pinadefine ko sa inyo yung difference between response and reaction, no? Sana po meron tayong nakukuhang maganda rito sa ating. Sana po, mga kapatid. No? So, hindi na ako nakapagbasa ng comment, mga kapatid. At masyadong mahaba yung ating so, may mga tanong po ba tayo? Ayan, may sumagot na nung aking